mundo ko ay dating maganda hanggang sa katulong namin. Niluto ang paborito kong aso. Kamusta, nanay? Kamusta, mahal? Kumusta ka na? Kumakain ka ba ng maayos? Mabuti naman ako. Nanay, kailan ka babalik? Mahal, nasa business trip ako sa ibang bansa. Kailangan mong alagaan ang sarili mo, ha? Ayos lang. Si Bubble ang kasama ko. Mag-usap na lang tayo mamaya. Adam, mag-ayos ng pribadong jet pa uwi ngayong araw. Miss Perry, may pulong mamaya. Kanselahin ito. Hindi ito kasing halaga ng anak ko. Ang tatay ni Stacy ay maagang namatay at hindi ako madalas na nandyan. Tanging ang alaga niyang aso, si Bubble, ang kasama niya. Sa pagkakataong ito, maaga akong babalik para sorpresahin siya. Si. Ikaw, sumpain na aso. Hindi ka ba tumigil sa kahol? Ikaw, hayop. Bubugbugin kita hanggang sa mamatay ka. Maingay mong aso. Kung kumahol ka pa, papatayin kita. Huwag mong isipin na hindi kita sasaktan dahil alaga ka lang ni Stacy. Kung kumahol ka pa, siguradong papatayin kita. Maaaring ituring ka ni Stacy na parang hiyas. Ngunit ako hindi. Pumili ako ng bagong pagkain para kay Bubble. Tiyak na matutuwa siya. Bubble, Ikaw, sumpain na aso. Tumahimik ka na. Rosa, ano ang ginagawa mo? Stacy. Bubble, ayos ka lang ba? Bubble. Stacy, bumalik ka na. Rosa, ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit mo sinaktan si Bubble? Kumakahol si Bubble kaya dinidisiplina ko siya. Ang mga aso sa syudad masyadong spoiled. Kumakahol sila sa kahit anong maliit na bagay. Kahit ganoon, hindi mo pwedeng saktan si Bubble. Hindi mo ba alam? Stacy, hindi mo naintindihan. Sa probinsya, ganito namin sinasanay ang aso. Ang aso hindi magiging maayos kung hindi mo paluin. Makinig ka at paluin mo 2 beses sa isang araw. Promise, magiging maayos siya. Tumahimik ka! Rosa, intindihin mo ito. Binabayaran ka ng nanay ko ng 10,000 dolyar kada buwan para maging katulong, alagaan ako at ang aso ko. Sa bahay na ito, ako ang may-ari. Wala kang karapatang humawak ng kahit ano. Pabayaan na saktan ang alaga ko. Bubble, okay lang. Nandito na ako. Ipakita mo sa akin kung saan ka nasaktan. Stacy, huwag kang magalit. Ginawa ko ito para sa ikabubuti ni Bubble. Wala ka sa bahay, kaya hindi mo alam. Pero kumakahol siya buong araw. Nagreklamo na nga ang mga kapitbahay. Hayaan silang magreklamo. Milyones ang ginastos ko sa villa na ito. Ano bang masama sa pagkakaroon ng aso? Stacy, hindi ganyan ang pagpapatakbo. Hindi mo pwedeng galitin ang mga kapitbahay dahil lang sa aso. Bukod pa riyan, hindi lang kumakahol si Bubble, kundi umiihi rin kahit saan. Sa probinsya, ang mga aso nasa labas para magbantay ng bahay. Hindi tulad mo, na nasa loob lang. Rosa, pwede bang tumigil ka na? Ito ang bahay ko. Pwede kong gawin ng kahit ano. Kailan ka pa naging nagdedesisyon dito? Ano yan? Kay Leo yan. Nasa taas siya, naliligo. Leo? Sino si Leo? Nanay, sino yun sa bahay natin? Sino siya? Bakit siya nasa bahay ko? Stacy, ito ang anak ko. Siya si Leo. Nakilala mo siya noong bata ka pa. Noon, lagi mo siyang hinahabol. Sabi mo gusto mo siyang pakasalan. Kailan ko ba nasabi iyon? At saka, bakit ginagamit niya ang tuwalya ko? Oh, Stacy, ang yaman mo. Ang mga bathrobe at pajama mo ay napakamahal. Kaming mga probinsyano ay hindi pa nakakita ng ganyan. Gusto ni Leo subukan, kaya pinagamit ko sa kanya. Ang mga tuwalya ay personal kong gamit. Hindi niya pwedeng gamitin. Oh, Stacy, tuwalya lang naman. Bakit ang sungit mo? Tsaka, kailangan kayong magkasundo sa hinaharap. Sa hinaharap? Tama, si Leo kakagraduate lang. Alam ko na mismo siya araw-araw, kaya tinawagan ko at dinala ko siya dito para tumira ng ilang araw. Tsaka, malaki naman ang bahay mo. Hindi naman si Leo estranghero, kaya naisip ko hindi ka magagalit. Ah, tama.
Ito ay regalo mula kay Leo sa unang pagbisita niya. Buto ng sunflower. Gusto mo ito noong bata ka. Kumain ka. Rosa Giles, kailangan ko bang ulitin ito? Ito ang bahay ko. Katulong ka lang. Wala kang karapatan na magdala ng estranghero dito. Aba, Stacy, huwag kang magalit. Kunin mo. Mananatili lang ako dito ng ilang araw. Pagkatapos, aalis na ako. Paano kung ganito? Kapag libre ako bukas, isama kita sa isang biyahe. Huwag kang magalit sa nanay ko, okay? Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita binigyan ng permiso na pumasok. Gusto kong mag-impake ka ng gamit mo at umalis ka agad. Stacy, paano mo nasabi ang ganyan? Ano? Sinasabi ko lang sa inyong dalawa na umalis? Stacy Randall, may modo ka ba? Mananatili lang ako dito ng ilang araw. Ano namang malaki doon? So, hindi ka aalis? Tatawagan ko agad ang nanay ko. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang namamahala sa bahay na ito. Kumusta, nanay? Anong problema, Stacy? Alam mo ba si Rosa ay nag-aasal ng wala sa lugar, sa bahay? Nag-aasal ng wala sa lugar? Stacy, maging makatwiran ka. 20 ka na. Hindi ka pwedeng maging makasarili. Si Rosa ay naging kaibigan ko sa loob ng maraming taon. Kilalang-kilala ko siya. Bukod doon, nakilala ko si Leo noong bata pa siya. Mabait siyang bata. Sabi ni Rosa mananatili siya sa bahay natin saglit. Hindi ka pwedeng mag-tantrums, naintindihan mo? Hindi, ma. Miss Perry, oras na para sumakay. Sige, Stacy. Kailangan ko nang umalis. Busy pa rin ako. Narinig mo ba yon, Stacy? Nagtatantrums ka lang. Mamalagi lang ako ng ilang araw at sinumbong mo sa nanay mo? Ikaw? Oh, Stacy. Pananatilihin naming malinis ang bahay. Maging mabuting babae ka at makinig. Bakit ako makikinig sa iyo? Kalimutan mo na. Ibibitaw ko na to ngayon. Dadalhin ko si Bubble sa kwarto ko. Bago ako bumalik, walang sino man sa inyo ang papasok sa kwarto ko. Ma, napakasungit ng babaeng yun. Nag-aaway-away siya dahil lang ginamit ko ang tuwalya niya. Makikiparty ako sa mga kaibigan ko ngayong gabi rin. Paano kung magdulot siya ng gulo? Pinalaki siyang spoiled ng nanay niya. Huwag kang mag-alala. Malapit ako kay Luna at si Stacy ay anak niya. Tratuhin mo tong lugar na to na parang bahay mo. Dalhin mo lang ang mga kaibigan mo ngayong gabi. Ma, sasabihin ko sa kanila na akin ang bahay na to ngayong gabi at si Stacy ang katulong ko. Pwede ko namang gawin yun, di ba? Oh, walang masama doon. Mayaman si Stacy. Hindi siya mag-aaksaya ng oras makipagtalo sa amin mga taga-probinsya. Dalhin mo lang ang mga kaibigan mo at magsaya sa gabi. Gagawa ako ng masarap. Ma, ikaw ang pinakamahusay. Ha 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 ha. Nandito na tayo. Ito na? Wow! Leo, dito ka nakatira? Narinig ko na ang distritong ito ang pinakamahal na lugar sa Riberia. Mga top-tier millionaires lang ang kayang. Manirahan dito. Leo, niloloko mo ba kami? Oh, Sandali lang. Si Leo ay hindi mukhang ganito kayaman dati. Paano siya nakatira sa ganito kagandang lugar? Eksakto. Ang tatay ko ay laging strikto sa akin. Bawal kong pag-usapan ito. oy. Wow, Leo, ikaw talaga. Low-key, ha? Leo, kaarawan mo ngayon. Wala akong dala na regalo. Hindi ka naman magagalit, di ba? Okay lang, wala akong kulang anyway. Pumasok muna tayo at kumain. Pagdating ng gabi, dadalhin ko kayo sa pinakamagandang club para mag-party. Leo, hindi ko alam na napakabait mo pala. Ngayon, alam mo na. Nandito na lahat. Pumasok na tayo. Lumalamig na ang pagkain. Leo, sino ito? Ipakilala ko siya. Siya ang nanay ko. Siya mismo ang nagluto para sa atin dahil alam niyang darating kayo. Ang nanay mo ang nagluto para sa atin. Napakabait niya. Pagkain lang ito. Huwag kabahan. Pumasok na tayo. Malamig dito sa labas. Halika, halika. Halika, maupo ka. Tatapusin ko ang paghahanda ng pagkain. Malapit na itong matapos. Wow, Leo. Ang laki ng bahay mo. Oo, at ang luxurious ng dekorasyon. Okay lang. Ang pamilya ni Leo ay sobrang yaman. Tignan mo yung painting sa dingding. Hindi bababa sa $1,000,000 yan. Leo, hindi ko alam kung gaano kayaman ang pamilya mo dahil graduate na tayo. Siguradong naghahanap ka ng nobya. Paano kung ako na lang? Pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Halika, naghanda ako ng hot pot para sa inyong lahat. Tikman nyo. Maupo kayo. Ano ito?
Ang bango. Mrs. Adkin, karne ba ito ng usa? Mukhang espesyal. Mabango, di ba? Itong karne ay galing sa aso na pinalaki namin ng ilang taon. Aso? Karne ng aso? Hindi pwedeng paano naging karne ng aso ito. Oo, Anong problema? nanay, niluto mo ba ang aso ni Stacy? Nanay, niluto mo ba ang aso ni Stacy? Oo, aso niya iyon. Hindi nanay. Nanay, iyon ay kay Stacy na mahalagang alagang aso. Sigurado ka bang okay lang? Aso lang iyon. Marami kaming pinapatay sa nayon taon-taon. Ang mga aso ay isinilang upang kainin. Ano pa bang gagawin natin? Sambahin? Huwag mo nang isipin masyado. Mag-focus ka sa pagkain. Maupo ka. Kainin mo iyon habang mainit. Hindi masarap kapag malamig. Nanay, si Bubble ay itinatanging alagang aso ni Stacy. Galit na siya kanina. At ngayon, niluto mo ang aso niya? Mababaliw siya kapag nalaman niya. Okay lang. Aso lang iyon. Ako ang ninang niya. Hindi siya mag-aalboroto dahil sa aso. Mag-focus ka sa pagkain at sa mga kaibigan mo. Sige, susundin kita. Lahat, huwag kayong mahiya. Tikman nyo ang hot pot. Leo, talaga bang kakainin natin ito? Tama. At saka, hindi ba nabanggit mo na ito ay aso ni Stacy? Sino si Stacy? Si Stacy, siya ay ating katulong. Kaedad ko siya. Binabayaran ko siya ng $30,000 kada buwan para tumulong sa pag-aalaga ng villa. Isang katulong na kumikita ng $30,000 kada buwan. Leo, mayaman ka. Aso pala ng katulong. Sa tingin ko walang problema na lutuin iyon. Paano kung tikman natin? Kain na. Huwag kayong masyadong mahiyain. Maupo kayo. Kain hanggat gusto nyo. Sariwa ito. Ito para sa panganay kong anak. Masarap. Masarap. Leo, ang sarap nito. Mahusay ang luto ko, di ba? Ang luto niya ang pinakamasarap. Ang karne ng aso ay bagay sa alak. Ito, inumin nyo ito ngayon. Ano nga ulit ang tawag dito? Mrs. Adkin, ito ay 80 taong gulang na Petrus. Ito ay $30,000 isang bote. Bahala na? Inom na. Bubuksan ko para sa inyo. Oo, huwag kayong mahiya. Gawin niyong parang bahay niyo ito. Siyan na. Punuin nyo. Magsaya kayo at mag-enjoy. Oh, hayaan niyo akong mag-toast kay Leo. Maligayang kaarawan. Kay Leo. Maligayang kaarawan, Leo. Matagal na nagmamaneho. Sa wakas, nakuha ko na ang gamot ni Babo. Babo. Anong ginagawa mo? Stacy, bumalik ka na agad? Kaarawan ni Leo ngayon. Inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan para sa isang party. Ano? Ikaw? Bumalik ka sa tamang oras. Magluto ka ng ilang putahe para sa amin. Nagdaraos kayo ng party sa bahay ko at gusto mong magluto ako para sa iyo? Stacy, huwag kang magalit. Gusto lang ni Leo na subukan ang luto mo. Kalimutan mo na. Gawin mo ang gusto mo. Pagod na ako. Matutulog na ako. Rosa, ano ito? Ito'y isang aso. Tinatanong kita, ano ito? Stacy, bakit ka sumisigaw? E ano kung niluto namin ang aso mo? Ano? Hindi mo ba naiintindihan? Sabi ko, ang nanay ko nagluto ng aso mo. Narito na. Gusto mo bang subukan? Imposible. Hindi iyon maaaring si Bubble. Tatay, Stacy, bumalik ka? Tumingin ka. Wow, isang tuta. gusto mo ba ito? Oh, Mabuti iyan. Maligayang kaarawan. Iyo iyan. salamat tatay. Doktor, kumusta ang tatay ko? Binibini, huwag kang mag-alala. Ginagawa namin ang lahat para iligtas siya. Tatay. Kailangan mong manatiling matatag. Pagkamatay ni tatay, si Bubble ay ang tanging alaala na iniwan niya sa akin. Ngunit ngayon, Stacy,
Ano ang binubulong-bulong mo sa sarili mo? Ito'y isang... Paano mo nagawa na lutuin ang aso ko? Paano ka naglakas loob? Lutuin ang aso ko? Leo, hindi ba siya ang katulong mo? Bakit siya sumisigaw sa'yo? Siguro si Leo ay masyadong mabait sa kanya, kaya nakalimutan niya ang kanyang lugar. Stacy, anong pinagsisigawan mo? Huwag mong isipin na maaari mo kaming samantalahin at lumampas sa hangganan. Dahil lang ang nanay ko at mabait ako sa iyo. Tigilan mo ang kalokohan. Gusto ko lang malaman kung bakit mo pinatay ang alaga ko. Nako, Stacy, makinig ka sa akin. Si Bubble ay may sakit at hindi natatagal, kaya niluto ko ito. Sa totoo lang, para hindi na siya magdusa. Ikaw ang may sakit. Si Bubble ay alaga na bigay ng tatay ko. Pinatay mo siya. Paghihigantihan kita. Stacy, baliw ka ba? Paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Pinatay niya si Bubble. Paghihigantihan ko siya. Baliw ka! Paano mo nagawang saktan ako? Leo Atkin, bakit mo ako sinaktan? Nasaktan mo ang nanay ko, pero hindi ko magagawa sa iyo. Stacy, paano mo nagawa ito? Paano mo ako sinaktan sa harap mismo ng mga kaibigan ni Leo? Ano namang malaking bagay? Kailangan mo ba talagang gawin ito? Tama na ma, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Siya ay isang katulong lang. Wala siyang magagawa. Kailangan lang niya ng disiplina. Naglakas loob ka? Tatawagan ko ang nanay ko ngayon na. Pagsisihan ninyong lahat ito. Ibaba mo yan! Sabi ko, ibaba mo yan! Nanay, bilisan mo umuwi. Sila. May tao ba dyan? Stacy, ano ang problema? May nangyari kay Stacy. Bilisan mo. Kailangan nating magmadaling umuwi. Baliw ka. Ikaw, ang alam mo lang ay tumawag sa nanay mo. Ano pa ang magagawa mo bukod sa pagsusumbong? Leo, sino ang nanay niya? Bakit parang sobrang takot ka sa nanay niya? Ang nanay niya ay naging guro ko. Gamit ang relasyong iyon, pumasok si Stacy bilang aming katulong. Ang nanay ko ay mabait at pinatira siya. Simula noon, sinasamantala na niya ang nanay ko. Bukod sa paggastos ng pera namin, nag-alaga siya ng aso sa bahay namin. Ngayon, mas malala pa. Hindi na niya kami nirerespeto. Binubugbog na niya kami. Ganyan pala. Wala talaga siyang hiya. Eksakto. Paano magkakaroon ng mga kakaibang tao sa mundo? Leo, ano ang sinabi mo? Ako ang iyong katulong? Leo Atkin, wala ka bang hiya? Ikaw at si Rosa, kumain ng pagkain ko at tumira sa bahay ko. Ngayon, babaliktad ka at tatawagin mo akong katulong mo? Hindi ka ba natatakot sa karma kapag sinasabi mo ang mga ganyan? Puta ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Makinig ka. Nagkakaroon ako ng birthday party ko ngayon. Kung maglalakas loob ka pang gumawa ng eksena, papatayin kita. Magaling. Para sa taong katulad niya na hindi alam ang kanyang lugar at nangangarap lang na samantalahin ang mga tao, nararapat sa kanya iyan. Ang mga taong katulad niya kailangan ng palo para matuto. Halika, bigyan natin siya ng leksyon. Narinig mo iyon, puta? Huwag mangarap na yumaman kung mahirap ka. Bukod dito, wala ka kung ikukumpara kay Leo. Puta. Hayaan mo akong magsaya rin. Hindi ka ba matapang? Puta. Kami rin. Patayin siya. Stacy, hindi ka ba mayaman? Hindi ka ba mahilig magpasikat? Kaya bakit ngayon nakahandusay ka sa lupa? Darating ang karma mo. Tumatahol ka pa rin, ha? Ikaw at ang aso mo ay parehong dapat mamatay. Hoy, tumigil ka sa pagpapanggap. Oy, Nanay, ano ang gagawin natin kung nagpapanggap lang siyang patay? Kakaladkarin ko siya palabas. Maaari kayong magpatuloy sa inyong party. Mrs. Atkin, hayaan niyo akong tumulong. Sige, halika.
Nanay? Bilisan mo! Kailangan nating tingnan kung ano ang nangyari kay Stacy. Stacy. Anong nangyayari dito? Luna, bakit ka maagang umuwi? Nasaan si Stacy? Nasaan siya? Hindi mo alam, di ba? Tumakas si Stacy sa bahay kasama ang isang barker. Imposible. Kilala ko siya ng husto. Hindi siya gagawa ng ganon. Hindi mo naiintindihan. Ilang taon kang nawala. Palagi siyang nakikipag-bonding sa mga pasaway, naninigarilyo, umiinom. At lagi ring lumalabas magdamag. Kanina, sinitaan ko siya ng kaunti. Tapos sinuntok niya ako. Tingnan mo, dito at dito. Siya ang gumawa nito. Nanununtok si Stacy? Oo, napakasama ng ugali niya. Tingnan mo, dito at dito. Siya rin ang gumawa ng lahat ng ito. Leo, sino to? Kamag-anak ng nanay ko. Ewan ko kung bakit sila nandito. Ha? Kailangan bang kausapin ka ng tiyahin mo? Umalis na muna kami. Oo. Leo, mauna na kami. Paalam. Paalam. Mauna na kayo. Oo, Tatawagan ko na lang kayo mamaya. Mauna na kami. Tara na, halika. Sino-sino ang mga hindi kilalang tao na yan? Kita mo? Mahilig si Stacy makipag-hangout sa mga ganyang tao. Sinabi ko na sa'yo. Tama na, di ako interesado diyan. Nasaan si Stacy? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Si Stacy ay nakikipag-hangout kasama ng mga taong iyon. Diyos lang ang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Imposible! Si Stacy ay hinding-hindi tatakas mula sa bahay. Anak ko siya. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano siya? Luna, paulit-ulit mong sinasabi na si Stacy ay anak mo. Ngunit isipin mo kung gaano katagal na mula noong huli kang dumating. Ilang beses ka lang dumadalaw bawat taon. Ngayong iniisip ko, halos 1 taon na mula noong huli akong umuwi. Ang iyong mga biyahe sa trabaho ay tumatagal ng ilang buwan. Paano mo malalaman kung siya ay naligaw ng landas? Sa lahat ng mga taon, ang tanging pinagtuunan ko ay ang pagbibigay ng material na pangangailangan kay Stacy. Ngunit tiyak na nabigo ko siya sa emosyonal. Rosa, alam mo ba kung nasaan si Stacy? Magpapadala ako ng tao para hanapin siya ngayon din. Naku, talagang hindi ko alam kung saan siya pumunta. Huwag kang mag-alala, baka siya ay bumalik sa loob ng ilang araw. Hindi, nag-aalala ako sa kanya. Adam, magpadala ka ng tao upang hanapin siya. Naiintindihan. Tigilan mo na ang pag-aalala sa kanya. Hayaan mo akong ipakilala ang aking anak sa iyo. Siya si Leo. Kinalong mo siya noong bata pa tayo. Ang talino niya ngayon. Nakakatanggap siya ng mga scholarship bawat taon. Iniisip ko, bakit hindi natin siya patirahin sa atin? Makatutulong din siya sa paggabay kay Stacy. Kumusta, Luna? Ako si Leo. Alam ko na si Stacy ay naging mapaghimagsik kamakailan. Ngunit handang-handa akong gabayan siya. Titingnan natin. Kung hindi siya magbabago, mayroon akong ibang solusyon. Ano iyon? Iyon ay napakasalan ni Stacy si Leo. Rosa, di ko magawa yon. Luna, okay lang kung hindi mo hayaan akong pakasalan si Stacy. Pero pwede ba akong maging inaanak mo para maging inaanak ko si Stacy? Luna, isa lang ang anak mo. Ang taong walang anak na lalaking katulad mo ay namumuhay ng malungkot sa pagtanda sa aming nayon. Basta't huwag kang mag-alala. Aalagaan kita sa iyong pagtanda. Luna, ano pa ang iniisip mo? Literal kung binibigyan ka ng isang malaking anak ng libre. Una, tanggapin mo lang siya bilang inaanak mo. Simula ngayon, magiging napakatapat siya sa'yo. Sige, tatanggapin kita bilang inaanak ko. Tumayo ka na. Sa aking ninang, iniaalay ko ang aking paggalang. Siya. Ngayon ay tunay na isang masayang araw. Si Luna ay may anak na lalaki at babae na. Tama, ngayong may inaanak ka na, dapat kang magpakita ng kabutihang loob. Oh, wag masyadong mag-isip. Hindi naman malaking bagay para sa akin. Pero natatakot ako na baka sabihin ng iba na kuripot ka. Sige, wala akong oras maghanda dahil biglaan ito. Eto, kunin mo ang relos na ito. Kunin mo? Relos lang? Ano pa bang gusto mo? Naku, Leo, tanggapin mo. Regalo ito ng ninang mo. Pagkatapos ng lahat, ito ang taos-puso niyang alay. Kahit na ang relos ay nagkakahalaga lang ng $2,000, napakahalaga nito sa aming nayon. Ang relos na ito ay nagkakahalaga ng $6 milyong. Kung hindi mo gusto, ayos lang. Maghahanda ako ng iba. Hindi, ayos lang. Ito ay regalo ng ninang ko. Dapat kong tanggapin. Salamat. Sige, pagod na ako.
magpapahinga muna ako. Sabihin mo agad sa akin kung may balita tungkol kay Stacy. Si. Ito ay, hindi ako sigurado na nahulog mo ito. Lilinisin ko. Pinahahalagahan ni Stacy ang kwintas na ito. Sa loob, may larawan siya at ng kanyang ama. Kahit anong ginagawa niya, si Stacy hindi mawawala ang kwintas na ito. Bukod kay Bubble, ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Tama. Nasaan si Bubble? Si Bubble. Kasama ko si Stacy. At sila, sabihin mo sa akin. Nasaan sila? Sinabi ko sa iyo? Tumakas si Stacy kasama ang isang punk. Wala akong ideya kung saan sila pumunta. Tumahimik ka. Ang kuwintas ay nasa bahay, kaya hindi siya makatatakas. Tiyak na nandito pa siya. Sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyari dito ngayong gabi? Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Pag-usapan natin ito ng magkasama. Tumahimik ka rin. Makinig kang mabuti. Hindi ako nakikipag-ayos sa iyo. Tinanong kita, nasaan si Stacy? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Si Stacy talaga tumakas kasama ang isang bastos. Talaga akong hindi alam kung saan siya pumunta. Talaga kang nakakatakot. Tinakot mo ang nanay ko. Kilala mo siya sa napakatagal na panahon. Nagpupuyat siya para kay Stacy. Lumala na ang kanyang kalusugan. Paano? Paano mo pinaghinalaan ang nanay ko ng pananakit kay Stacy? Luna, alam ko mahal mo ang iyong anak. Tinatrato ko siya parang anak ko rin. Paano ako magsisinungaling tungkol sa kanyang ginagawang mga iyon? Ayaw ko nang makinig. Ang kwintas niya nasa bahay pa. Tiyak na hindi siya umalis. Tingnan mo, ito ang mga bagay na iniwan niya noong nakikipagrelasyon. Ang kwintas na iyon, malamang na hinugot niya sa oras na iyon. Eksakto. Kaklase ni Leo nakita si Stacy na nakikipagrelasyon sa mga lalaking iyon. Luna, hindi ko sinabi sa'yo kanina dahil ayokong mapahiya ka. Si Stacy ay hindi kasing inosente ng tulad ng iniisip mo. Tumahimik ka. Ako na mismo ang makakahanap sa kanya. Hoy Adam, halika rito ngayon din. At saka, magdala ka pa ng 2 tao. Luna, ano ang ginagawa mo? Bakit mo tinawagan ang mga tao rito? Tatanungin kita. Kaninong dugo ito sa sahig? Ito'y, galing noong nagluto ako ng hapunan. Hindi ko naalis agad. Talaga? Nanay? Stacy? Nanay? Stacy. Stacy, nandyan ka ba? Stacy, Miss Perry, bilisan mo at buksan ang pinto. Sa tingin ko, nandyan si Stacy. May claustrophobia siya. Hindi natin dapat hayaan siya makulong sa masikip na lugar. mawalang galang po, Miss Perry. Stacy. Stacy? Stacy, okay ka lang ba? Nanay? Stacy, Nanay? Natatakot na ako. huwag kang matakot. Nandito ako. Ligtas ka. May tao ba? Tumawag ng ambulansya. Dalhin siya sa ospital. Luna, akala ko talaga na lumabas si Stacy. Hindi ko talaga inaasahan na nandun siya. Hindi mo alam? Talagang hindi ko alam. Sabihin mo nga ulit. Alam mo ba? Talagang hindi ko alam. Alam mo ba? Talaga. Alam mo ba o hindi? Luna, Lumayas ka. Rosa Giles, anak ko yan. Ipinanganak ko siya.
Wala siyang tatay mula pa noong bata siya. Lumalaki siya nag-iisa. Walang nag-aalaga sa kanya. Para mabayaran iyon, binayaran kita $100,000 isang buwan at ito ang ginagawa mo sa kanya? Ang walang puso mo. Nanay, Makinig ka. Pupunta na ako sa ospital ngayon. Kung may mangyari sa kanya, babayaran mo ito ng buhay mo. Stacy, gising ka na. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nanay, Ayos lang yan, Stacy. Sabihin mo sa akin lahat. Aayusin ko ang lahat. nanay, si Rosa, siya. Pinatay niya ang aso ko. Noong bumalik ako sa umaga, nakita ko siyang hinahampas si Bubble. Kaya pumunta ako para kumuha ng gamot. Pero hindi ko inakala na habang wala ako, ginawa niyang nilaga si Bubble. Para lang ipanlibre sa mga kaibigan ni Leo. Naiintindihan ko. Ano pa bang ginawa nila? Paano mo nakuha ang mga sugat na ito? Ginawa nila ito sa akin. Si Rosa at ang kanyang anak gustong angkinin ang bahay natin. Bukod pa rito, ikinulong nila ako sa isang silid. Nasaan sila, nanay? Gusto ko silang pagbayaran. Huwag kang mag-alala, Stacy. Naiintindihan ko na ngayon. Tatawagin ko sila dito ngayon din at kukwestiyonin sila. Adam, dalhin mo sila rito. Luna? Pasensya na. Mali kami. Wala nang silbi ang humingi ng tawad sa akin. Ang dapat mong hinga ng tawad ay ang anak ko. Stacy, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Kung isipin mo kung paano ang nanay ko ang nag-alaga sa iyo sa loob ng maraming taon, maari mo ba kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Isa pang pagkakataon. Sino naman ang makakapagbigay kay Bubble ng isa pang pagkakataon? Noong gumawa ka ng napakasamang bagay, naisip mo ba kung ano ang mangyayari ngayon? Stacy, lasing na lasing ako noong araw na iyon. Pakiusap, pasensya na. At saka, sabay tayong lumaki. Ang nanay ko nga ay nag-alaga sa iyo ng maraming taon. Hindi naman lahat ay walang kabuluhan, di ba? Patawarin mo kami. Patawarin kayo? Sa ngayon, gusto ko lang mamatay kayong dalawa. Gusto mo akong patawarin? Sige, sabihin ko sa iyo. Imposible iyon. Papatayin ko kayo. Stacy, kumalma ka. Bitawan mo. Nanay, pinatay nila ang aso ko. Kinain nila ang laman ni Bubble at ininom ang dugo nito. Bakit mo ako hinahawakan? Ow. Stacy, alam kong sobrang lungkot mo, pero dapat may hangganan. Nagpasya na ako na pagkatapos ng kaarawan mo, isasama kita sa ibang bansa para tumira sa akin. Ibang bansa? Ang bahay natin? Iiwan ko ang bahay at kotse sa kanilang dalawa. Nanay, nababaliw ka na. Noong araw, sa taglamig, nahulog ako sa isang lawa sa aming baryo. Iniligtas ni Rosa ang buhay ko noon. Kahit na siya ay lumalampas na sa hangganan nitong mga nakaraang araw, may utang pa rin ako sa kanya ng buhay, kahit na ginawan kanya ng masama. Ang pagbibigay sa kanila ng bahay at kotse ay magbabayad ng utang na loob. Luna, salamat. Maraming salamat, Luna. Luna, ang bait mo sa amin. Nanay, paano mo nagawa ito? Sige na, Stacy. Kailangan ko pa ayusin ang trabaho mo sa ibang bansa. Tigilan na natin ito. Nanay? Nanay? Mga hayop kayong dalawa. Tiyak na babayaran ninyo ito. Hintayin mo. Stacy? May panayam ako sa internet. Dito ka lang. Huwag kang umakyat sa taas o kumatok. Huwag kang mag-alala. Sige, di ako aakyat. Tandaan mo, huwag kang kailanman umakyat sa taas o kumatok sa pinto ko. Naintindihan mo? Oo. Tapusin mo na ang panayam mo. Pangako, di ako aakyat.
Oh, Stacy, bakit niya iiwan ang napakaraming magandang tinapay? Hindi ito pwede. Kailangan ko itong ibigay sa kanya. Paano siya gagawa ng panayam nang walang laman ang tiyan? Opo, yan lang ang masasabi ko tungkol sa dati kong karanasan sa trabaho. Stacy? Anong ginagawa mo? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang kumatok? Pasensya na. Opisyal na panayam ito. Pakiusap, huwag kang magambala. Pasensya na. Hayaan mo akong magpatuloy. Susunod na sa aking mga prinsipyo sa trabaho. Eto, bilisan mo at tapusin ang almusal mo. Hindi mo ba nakikita na nasa gitna ako ng panayam? Hindi mo pwedeng gutumin ang sarili mo para sa panayam. Eto, uminom ka ng gatas. Di ba sinabi ko sa'yo kung gaano kahalaga ang panayam na ito sa akin? Huwag kang magalit, Stacy. Inatasan ako ni Luna na alagaan ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Gusto ko lang tiyakin na maganda ang almusal mo. Ginagawa ko ito dahil sa mabuting kalooban. Buong araw, pagkain lang ang pinag-uusapan mo. Hindi ko talaga alam na ang interview ay napakahalaga. Paano kung hilingin mo kay Luna na magrekomenda sa iyo? Sila ay isa sa nangungunang 5 pandaigdigang kumpanya. Paano niya ako matutulungan? Pakiusap, huwag kang magalit. Mamaya, gagawa ako para sa iyo ng masarap. Magiging masaya ka kapag natikman mo ito. Ikaw, Stacy, ano gusto mo para sa tanghalian? Nasira ko ang interview niya kaninang umaga, kaya gagawa ako ng seafood para sa kanya. Mahalang seafood, hindi ko man lang kayang bilhin. Kung kakainin niya ito, tiyak na matutuwa siya. Stacy, oras na kumain. Halika. Subukan mo. Ipinapangako ko sa iyo na masarap ito. Ano ang lasa? Masarap, di ba? Iniwa ko lahat ng seafood sa maliliit na piraso at inilagay lahat ng pampalasa sa loob. Stacy, anong problema? ilang beses ko bang sinabi sa'yo na allergy ako sa seafood? Bobo ka ba? Naku, nakalimutan ko. Stacy, pasensya na. Akala ko stressed ka sa mga araw na ito, kaya nagluto ako ng seafood para sa iyo para ibalik ang lakas mo. At saka, dapat ayos ka lang sa kaunting kagat lang. Ayos lang? Pwedeng mamatay ako sa pagkain ng seafood. Stacy, anong problema? Nanay, anong nangyari sa kanya? Kakaluto ko lang sa kanya ng seafood. Naging ganito siya pagkatapos ng isang kagat. Seafood? Anong problema sa seafood? Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Kinakausap kita. Kunwari ka lang, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang bait ng nanay ko magluto para sa'yo. Hindi mo ba alam kung paano magpasalamat? Nagpapanggap ka pa rin? Leo, tigilan mo na. Nanay, wag mo na siyang pansinin. Ang mga babae galing syudad mahilig magsinungaling. Gusto lang niyang gawing mahirap ang buhay mo. Hindi, kasalanan ko yon. Nakalimutan ko na allergic siya sa seafood. Anong ibig mong sabihin? Allergic? Mga tao lang galing syudad ang ganyan. Kumakain na ako ng seafood mula pa noon. At okay pa naman ako. Tama na, nanay. Hayaan mo na siya. Umalis na tayo. Yaling ah. Siyempre, anak mo ako eh. Rosa, nasa bahay ba si Stacy? Nagpapanggap siyang patay. Tara na. Stacy? Stacy, anong nangyari? Stacy, okay ka lang ba? Dalhin mo ako sa ospital. Stacy! Tapos na. Babantayan natin siya sa isang araw. Kung maayos siya, pwede na siyang umalis. Okay, nakuha ko. Salamat. Stacy, paano ang pakiramdam mo? Mas okay na? Mas okay na. Buti na lang, iniligtas mo ako. Kung hindi, patay na ako dahil sa ginawa ng masamang pares na iyon.
Stacy, sino ba sila? Talaga? Bakit ko naririnig na yang si Leo ang fiancé mo? Si Leo ay anak lang ng katulong ko. Ano ba yung mga kalokohan? Niloko niya ang nanay ko para ituring siyang anak. Mga ge, na tulad niya, hinding-hindi magiging fiancé ko. Sige, wag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay. Stacy, kaarawan mo bukas. Paano mo ito gagawin? Kakamatay lang ni Bubble. Wala akong gana magdiwang. Siyempre, si Stacy ay gugugulin ang kanyang kaarawan sa bahay. Stacy, ipinapangako ko, bibigyan kita ng malaking selebrasyon. Hindi kita bibiguin. Anong ginagawa mo rito ngayon? Narinig ko na ospital ka? Kaya pumunta ako para dalawin ka. Hindi na kailangan. Hindi mo na kailangan ipagdiwang ang kaarawan ko. Ano bang problema? Nag-aalala ako na lasonin mo ako at gawing libing ang aking kaarawan. Nakuha mo? Naku, Stacy, itinuturing kitang sarili kong anak. Paano ko magagawa ang masamang bagay na iyon? Ilang masasamang gawa ang nagawa mo? Tama na. Stacy, ang pinakakailangan mo ngayon ay ang makabawi. Huwag mong subukang mga tuwiran sa matandang bruhang tulad niya. Stacy, alam kong sinisisi mo pa rin ako sa nangyari. Pero ano bang magagawa ko? Taga-probinsya ako. Hindi ako masyadong marunong. Paano kung ganito? Sasampalin ko ang sarili ko ng ilang beses para makabawi sa'yo. Kasalanan ko lahat. Bobo akong matandang bruha. Wala akong alam. Kasalanan ko lahat. Sige, tigilan mo na ang pag-arte. Nandidiri ako sa'yo. Ella, alis na ako. Sa ibang bansa kasama ng nanay ko. Dito na lang ako magdiriwang ng huling kaarawan ko. Sa bahay. Dito ka magdiriwang sa bahay? Ang galing. Maghahanda na ako agad. Wala talaga siyang hiya. Kalimutan mo na siya. Stacy, kailangan mo ring magpasaya. Paano kung tawagin ko ang ilan sa mga kaibigan natin para sa selebrasyon ng kaarawan mo bukas? Siya. Nanay, narinig mo ba? Sabi nila marami raw taong iimbitahin. Oo. Ang mga kaibigan ni Stacy ay pawang mayayamang babae. Magandang pagkakataong ito para sa'yo. Oo nga. Dapat maghanda ka. Sa party, makipaghalubilo ka sa mga mayayamang babae. Kapag nakapag-asawa ka, magkakaroon ako ng mayamang manugang na babae. Wala kang problema. Gagawin ko. Mabuti. Stacy, ang damit na ito bagay sa iyo. Ang damit na ito ay regalo mo. Siyempre bagay ito. Umikot ka at tingnan ko. Stacy, palagi mo bang ginagamit ang bag na iyon? Oo, binigay mo sa akin ang bag na ito. Ito ay nagkakahalaga ng $1.2 milyong. Naalala mo? Mahalaga ito sa akin palagi. Ito ang unang beses na ginagamit ko ito. Bakit? May mali. Tingnan ko. Peke ba ito? Oo nga. Sa tingin ko may pumalit sa bag mo. Kawili-wili. Akala ko si Rosa ay tanga. Hindi ko akalain na magnanakaw siya. Paano niya nagawang nakawin ang bag ko? Stacy, ano ang gagawin natin ngayon? Dapat ba nating i-report ito? Hindi na kailangan. May paraan ako para harapin siya. Bumaba na tayo. Kumusta? Hindi naman masama, di ba? Ang galing naman. Cheers tayo, Dian. Cheers. Uy, Mr. Adkin, ano ang okasyon ngayon? Bakit ang daming bisita? Ngayon, kaarawan ni Stacy. Stacy? Hindi ba yung katulong mo yun? Hindi ba mo siya sinaktan 2 araw ang nakalipas? Dahil sinaktan natin siya, kaya nagkaroon ng awa ang nanay ko at nag-organize ng birthday party para sa kanya bilang kompensasyon. Ganun ba? Ang bait ng nanay mo. Kung may ganyan akong katulong, pinalayas ko na yun dati pa. Ano bang magagawa ko? Ganyan talaga ang nanay ko. Ah, Mr. Atkin, anong relo yan? Patek Philippe yan. Bandang $10 milyong. $4 milyong. Katumbas na yan ng bahay sa Maynila. Relo lang naman. Pwede ko kayong bigyan ng tig-1. Ang generous naman, Mr. Adkin.
bibigyan mo kami ng 8 milyong dolyar ganun lang? Pero, Leo, ibig kong sabihin, Mr. Adkin, graduate na tayong lahat, kaya pwede mo ba kaming mapahanap ng trabaho? Walang problema. Kaibigan ng nanay ko ang CEO ng Perry Corp. Hindi lang trabaho ibibigay ko, kundi makakapwesto pa kayo sa mahahalagang posisyon. Grabe. Wow, Mr. Adkin. Gusto ko rin ng trabaho. Depende yan sa performance mo. Stacy, Ang ganda mo ngayong gabi. Tingnan mo ang birthday party na inorganisa ko para sa'yo. Kumusta? Gusto mo ba? Gusto ko. To. Maganda ang mga dekorasyon. Leo, maraming salamat. Halika, lumapit kayo rito, mga kaibigan. Hayaan ninyong ipakilala ko ang lahat. Sa aking kaibigan noong bata pa at fiancé, Leo Adkin. Stanze, mula kailan tayo magpapakasal? Oo. Sino ba siya para ganyan? Paano siya biglang naging fiancé mo? Stacy, tigilan mo na ang kalokohan. Kailan ko sinabi na pakakasalan kita? Hindi ba? Mukhang mali ang pagkakaintindi ko. Pasensya na, Leo. Humihingi ako ng tawad. Simula ngayon, huwag mong ikahiya ang sarili mo at huwag mo akong idamay. Sige, siya nga pala. Nasaan ang nanay mo? Busy siya. Bakit? Na-offend kita kanina. Tawagin mo ang nanay mo dito. Gusto ko siyang bigyan ng regalo. Nanay, lumabas ka sandali. Kailangan ka ni Stacy. Nandito ako. Ano yon? Sabi ni Stacy gusto kanyang bigyan ng regalo. Nanay, salamat sa pag-ayos ng birthday party para sa akin. Mahirap siguro para sa'yo. Eto, kunin mo itong handbag bilang regalo. Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng 1.2 milyong dolyar. Ibibigay mo sa akin ang ganito kamahal na bag? Siyempre, kunin mo. Peter, paano ang katulong ni Mr. Adkin ay napakayaman? siguro binigyan siya ni Mr. Adkin ng maraming pera. Pero kahit ganoon, hindi niya kayang bilhin ang ganoong bag. Sandali lang, Mrs. Adkin, pagka ang bag na iyan. Ano? Stacy, anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapakamayaman? Binigyan mo ng bag ang nanay ko sa harap ng lahat. Sinusubukan mo bang hiyain siya? Hindi. Binili ko ito sa mall. Hindi ito pwedeng peke. Hindi pwedeng peke. Sa tingin mo ba, ang isang bag na nagkakahalaga ng 1.2 milyong dolyar ay kayang magkaroon ng ganyang kalidad? Tingnan mo mismo. Pati ang sinulid, natatanggal na. Oo, natatanggal ang sinulid. Peke ito. Bakit naman si Stacy magbibigay ng peking bag? Tingnan mo mismo. Ano ang masasabi mo? Hindi. Hindi ito pwedeng peke. Meron pa nga itong Certificate of Authenticity. Tingnan mo sa loob kung hindi ka naniniwala. Sige, titingnan ko. Anong problema, Leo? May problema ba sa certificate? Ibigay mo. Hayaan mong makita ng lahat. Hindi. Hindi mo pwedeng tingnan. Mr. Adkin, ano yan? May problema ba sa sertipiko? Oo. Leo, malalaman natin kung peke ito kapag pinakita mo sa lahat. Nanay, talagang hindi natin ito maipapakita. Ibigay mo na. Ay naku, nagtataka ako kung ano iyon para matakot si Mr. Adkin na ipakita ito. Sa totoo lang, kontrata ng trabaho ng nanay mo. Kontrata ng trabaho? Anong kontrata ng trabaho? Ang kontratang ito, malinaw na nagsasaad na si Rosa Giles ay isang katulong lang na inupahan ko na galing sa probinsya. Hindi siya mayaman na babae. At syempre, si Leo ay hindi rin mayaman. Pambihira ka magsinungaling sa amin, Leo. Hindi. Tumigil kayo. Lahat. Ibigay mo sa akin. Lumayas ka, Ikaw. Leo. Alam mo ba kung gaano katagal akong naghihintay para dito? Leo, ang kapal ng mukha mo talaga ha. Nakatira ka sa bahay ko, nagmamaneho ng kotse ko, at kumikilos ka na parang isang mayamang tagapagmana. Bukod pa riyan, binubuli mo pa ang amo mo. Huwag mo akong sisihin kung naging masama ako sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Ang bahay na ito at lahat ng ito ay akin. Sinasabi mo bang ibinigay sa'yo ng nanay ko ang bahay? Pasensya na, pero
maaaring mapagpatawad siya. Ngunit ako, hindi. May ipinatawag na akong tao para asikasuhin ito. Kayo dalawa, walang makukuha. At saka, ikaw at ang nanay mo kailangang umalis sa bahay na ito ngayon. Leo, ano ang gagawin natin? Stacy, paano mo nagawang lokohin ako? Papatayin kita. Sandali lang. Paano nagawa ng isang tagalabas na tulad mo ang mga api kay Stacy? Sino ka ba? Leo, sa tingin mo ikaw ang boss dito? Sayang, lahat ng tao dito ngayon ay nasa panig ko. Ito si Mr. Ryder mula sa Ryder Inc., Miss Bailey mula sa Bailey Inc., at Miss Fisher mula sa Fisher Incorporated. Ang bawat isa dito ay kayang tanggalin ka ng madali, parang pagdurog sa langgam. Kaya, kung ako sa'yo, itigil mo na ang pagpapanggap. Naiintindihan ko na, sa wakas, itong dalawang walang hiya ay patuloy na nananakit sa'yo at sinusubukang agawin ang mga ari-arian mo. Sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan para harapin sila? Ang tiyuhin mo ba ay nagpapatakbo pa rin ng minahan ng karbon na iyon? Oo, siya nga. Piyesta ngayon. Kailangan niya ng mas maraming tao. Magaling. Tulungan mo akong ayusin ito. Si? Nanay, ayaw kong pumunta. Stacy, oh Stacy, pakiusap, huwag mong gawin ito. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka. Tara na.